Isang magandang araw sa ating lahat. It's Sunday once again at ang title ng message for today is God's Economy. At ito po ay bahagi pa rin ng ating serye na The Good Life. May mga naririnig ako sa mga radio hosts, maging sa mga TV hosts, ang bati nila ay magandang buhay. In fact, merong mga pastors din akong narinig sa online na bago sila nagbigay ng kanilang mensahe, bumati sila ng magandang buhay. Well, ang tanong ay, what is the good life? Ano nga ba ang magandang buhay? And last Sunday, natunghayan po natin ito at natutunan natin ang tatlong bagay na ito. The good life is when you have God in your life. Because only God is perfectly good. Sa human level, wala tayong mararanasan talagang perfect na good eh. Walang perfect beauty or mabuti talaga sa level natin. Ang Diyos ang sukatan, ang standard ng mabuti at ng maganda. In fact, in the book of Genesis, pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, ang sabi niya, it was all very good. And that was on the sixth day na hindi pa na ilalang ang tao. Sa madalit salita, even without humans, even without our approval, nandun ang perfect beauty, nandun ang perfect na maganda or mabuti. So, second thing na natutunan po natin last Sunday, the good life is when you have the fear of the Lord in your life. Perfect example, si King Solomon. Si King Solomon, nabuhay siya, naranasan niya yung lahat ng karangyaan, yung kalayawan, at yung kapangyarihan that life has to offer. Pero nung wakasan niya, ang sinulat niyang Ecclesiastes, at punong-puno ng wisdom ang kanyang mga sinulat ng mga aklat na ito, doon sa chapter 12, nung i-close niya ang kanyang sinulat na libro, anong sabi po niya? Now, here is the conclusion of the matter. Fear God and obey His commands. For this is the whole duty of man. Sa madalit salita, mabubuhay ka ng may tunay na kagalakan. Ito yung good life, di ba? Gusto natin may tunay na kapayapaan. Bakit? Kasi walang guilt, walang shame, walang nagko-condemn sa'yo na konsyensya mo. Mahimbing kang makakatulog sa gabi because you know you are walking in the goodness of God. So we can say life is good because God is good. And then number 3 na ating natutunan last Sunday is the good life is when you have a life of love. Nakita natin yung rich young ruler, paaaring isang magistrate, sabi ko nga, o isang prince or ruler sa synagogue na may mga followers. They were following him. We were not exactly sure if they really love him. Because there was a point na si Jesus, He showed him love by redirecting his life. Jesus was showing the good life. He was inviting the rich man to the good life. So pinapakita niya yung kung saan yung tamang daan, yung kung saan mararanasan yung goodness. So life is good when God is in your life, the fear of the Lord is in your life, and ikaw ay namumuhay sa mga healthy relationships first with God, loving God, and then loving your neighbor. Well, obviously, dun sa ating kwento last Sunday, the rich young ruler was a wealthy man, a man of authority, a man of integrity, and a man of humility. Pero, he was still empty. Something is missing inside him. Wala siyang tunay na kapayapaan. Matutulog sa gabi kung tutuusin, napakaganda siguro ng kanyang higaan. Komportable ang kanyang kwarto. Masarap ang kinakain niya. May mga utusan siya. Pero, something is missing. So he ran up to Jesus and he knelt before Jesus at nag-inquire. At ang kanyang tanong, what must I do to inherit eternal life? Sa madalit salita, mayroong good life ang mayamang ito, pero wala siyang eternal life. So kung tutusin, isn't that the good life already na pinapangarap o inaasam-asam ng lahat ng tao dito sa human level na ito? Pero nakita natin na hindi sapat yon. Because at one point, sinabi ng Panginoong Jesucristo, for what will it
profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Now, tingnan niyo po mabuti ang verse nito. This is about economy. Now, you can see the world's economy here, okay? And you can also see God's economy. Look at the difference. Napakalaking difference. Because in the world's economy, when you gain the whole world, material things in the world, success, fame, and prestige, yun ay ini-interpret ng profit. So as you can see, this is about economy. Merong profit, may gains and losses. I-interpret ba natin yung buhay ng mayaman kanina na loss? Kung tutusin, hindi. Pero alam natin yung kwento, it was a loss because aanhin niya lahat ng kayamanan sa buong mundo kung ang kaluluwa niya ay bankrupt. So this is spiritual bankruptcy. Now look at God's economy. In God's economy, merong profit ang taong anuman ang katayuan sa buhay, pero mayaman ang kanyang spiritual na buhay. So sa kabaligtaran, ang world's economy, kahit ma-attain mo na lahat ng pangarap mo, kahit na ikaw na ang pinakamakapangyarihan at mayamang tao sa mundong ito, wala pa ring profit in the end. In other words, pagdating ng accounting day, negative. Ibig sabihin, ikaw ay deficit. Ikaw ay spiritually bankrupt. So, again, we are talking about God's economy. And when we say economy, we are talking about wealth, we are talking about resources, and how we manage these resources, even if scarce o merong scarcity. Alam niyo, natutuwa tayo, katulad ko, natutuwa ako lalo na kapag napapanood natin yung mga kwento ng mga taong nanggaling sa hirap, yung mga tinatawag na from rags to riches, yung mga self-made millionaires, billionaires, katulad ni Manny Villar. Si Manny Villar, ang kanyang nanay ay nagtitinda ng hipon sa palengke, sa wet market. Just imagine, lumaki doon si Manny Villar. Pero dahil sa hipon, sabi nga nila, nakaipon, and later on, dahil sa tamang management of resources, pagamat scarce, okay, siya ay naging business tycoon. Well, another example is Manny Pacquiao. Dati siyang nagtitinda ng kalamay, pagmula sa kabataan, alam natin, nagboxing siya at siya ay yumaman at ngayon isa pang senador. At may karamay ngayon ang mahihirap sa kanya. In a way, yung kanilang mga kwento ay very interesting sa atin dahil nakaka-relate tayo sa kanila na posible pala. It is possible na makaahon sa kahirapan at mas higit pa. Well, the Bible is telling us about God's wealth and resources. In other words, yung God's economy. At tayo mga Kristiyano ay mayroong say sa topic na ito kapag pinag-uusapan ang God's economy or wealth and resources. May mga arguments sa mga Kristiyano that a proper understanding of Christian teachings on wealth and poverty needs to take a larger view where the accumulation of wealth is not the central focus of one's life, but rather a resource to foster the good life. So kung papansinin po natin, hindi masama ang maging mahirap, hindi rin masama ang maging mayaman, pero nagiging masama siya kung nagiging central focus ng tao ang wealth, yung world's economy, o yung tinatawag nating worldly economy. It's the system. It's materialism. It's capitalism and high consumerism. So, pwedeng ikaw ay mahirap or pwedeng ikaw ay mayaman. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat God's economy, alam mo kung paano i-manage ang mga resources na ito. You still remember last Sunday, nung sinabi ng Panginoon, mahirap sa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Then sinabi niya, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Well, ang mga disciples nag-react sila. Ang response nila ay ito. Ito yung tanong nila. Who then can be saved? So kung ang pag-uusapan is about social status o it's about money or wealth ang pagpasok sa langit,
nung sinabi ng Panginoon na mahirap sa mayaman pumasok sa langit, automatic ano po dapat ang understanding ng mga disciples? Yung mahirap ang mas madaling pumasok sa langit. Pero hindi po yun ang case sapagkat ang tanong nila, who then can be saved? Ito po ay reflection ng culture of power and influence even in the ancient world. So hindi lamang sa Western world na naka-influence sa Asia, ang materialism at capitalism and high consumerism, kundi doon sa ancient world, makikita na natin dahil sa tanong na ito ng mga disciples, who then can be saved is a reflection of a culture of power and influence. Parang sinasabing, kung yung mayaman nga, hindi makapasok sa kaharian ng langit They are influential and powerful. How much more yung mahihirap? Ano sabi ng Panginoon? In fact, it is not just the rich ang mahihirapang pumasok sa kaharian ng langit, kundi ang sabi ng Panginoon, humans. It is hard, sabi niya, across the board. Mayaman o mahirap, it is hard to enter the kingdom of God or to have eternal life. So, hard because of the human level. Because no one is good, sabi ng Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. And for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus, which means with God, everything is possible. With humans, it is impossible. So, mayaman man o mahirap, posibleng makapasok sa kaharian ng Diyos, kahit imposible sa human level, if it is by works sa sarili nating magagawa. If we will earn our way to heaven, it's difficult, it's impossible. Now, it is possible with God because nothing is impossible with God. So, ang tanong natin, is it wrong to be rich if you are a Christian, for example? Well, ang 1 Timothy chapter 6 verse 17 ang sabi ni Paul, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Hindi killjoy ang Panginoon. At dito sa verse na ito, makikita natin ulit ang economy ng Panginoon at ang economy ng world. So tingnan po natin ang world's economy. Ang hope ay nasa wealth, nasa material things. Pero sa God's economy, ang hope ay nasa Panginoon. Ang sentro ay ang Panginoon. So, yung batang mayaman, ang idol, ang master, ang priority, ang number one niya sa buhay niya ay yung wealth. Kaya nung challenge siya ng Panginoon na ibenta yung ari-arian at ibigay sa mahihirap, it's actually a challenge dun sa alam ng Diyos na false God sa kanyang puso. Kaya ba niyang ilagay doon ang Panginoong Jesus as number one? Kaya ba niyang ilagay ang kanyang hope sa Panginoon lang? So that's the challenge between God's economy and the world's economy. In fact, in the Bible, ang dami-daming example ng mga matuwid na mga tao na mayayaman. But they are following God's economy, not the world's economy. For example, si Joseph, yung crisis na dumating sa buhay niya, ito ang nagdala sa kanya sa power. Kaya minsan yung suffering or difficulties na pinagdadaanan natin pwedeng maging stepping stone imbes na stumbling block. So yun na nagtulak sa kanya into power at makakapag-save siya ng maraming mga buhay. Pangalawa, si King Hezekiah. Si King Hezekiah, ginamit niya ang wealth to reform yung worship sa temple. Another one is Mary Magdalene, si Joanna and Susanna. They supported Jesus' ministry. Another example, yung Roman centurion na na-convert. Yung kanyang kindness, generosity, and hospitality nag-open ng way sa maraming non-Jewish people, yung mga Gentiles, upang maging tagasunod ni Kristo. Sino pa? Si Lydia, isang successful businesswoman, yung purple dye, binuksan niya ang kanyang bahay, ang kanyang tahanan para sa ministry ng mga apostles, katulad ni Apostol Pablo. Si Barnabas, isang mayamang landowner. Maraming ari-ari ang lupa. Pero naging follower of Jesus at naging encourager siya sa maraming mga Kristiyano. Another one is Philemon.
At isang libro sa New Testament, nasa pangalan niya. Na si Philemon, isang mayamang tao na naging elder or bishop ng church doon sa Colossae. And somehow yung church doon ay nasa mismong bahay niya. So lahat pong ito ay mga mayayaman at siyempre hindi natin makakalimutan si Zacchaeus at saka si Matthew na kung saan they were converted, they were transformed from greed to generosity. Nagkaroon ng turn around from the world's economy na nakatali doon of what it means to gain, sila'y na-transform into under God's economy, wherein makita natin they were very generous and they gave their lives for the Lord. So, tandaan natin, greed breaks God's economy. Ang kaaway ng ekonomiya ng Panginoon ay yung self-centeredness, yung greed. So since God created everything, He is the ultimate owner of everything or of all things. So pakatandaan po natin yan. Again, God's economy is basically what? Managing of wealth and resources. And in one word, this is called stewardship. Stewardship. At makikita natin specifically in the Bible ang stewardship na ito na ginamit dito sa 1 Timothy 1:4 and the attention they bestow on mere fables and endless pedigrees such as lead to controversy rather than to a true stewardship for God, which only exists where there is faith. And I make the same request now. Ang Greek word po nitong ginamit pong salita rito ay oikonomia, which means economy. So dito malinaw si Apostol Pablo, binabanggit niya, ini-emphasize niya ang ekonomiya ng Panginoon or God's economy. And this is very, very important. Tandaan natin, God's economy is different from the world's economy because the world's economy is greed. It's about what's in it for me? What can I earn from here? What can I get from this? God's economy is what? This is gracious. This is generous. This is driven by fear of the Lord. God is present in your life. And there is love even for the unlovable dun sa mga mahihirap. So Romans chapter 6 verse 23 is a perfect example once again of God's economy and the world's economy. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito yung tinatanong nung rich young ruler. Paano magkaroon ng eternal life? Kasi ang nakasanayan niya ay yung world's economy, which is about wages. Yung commensurate, yung compensation doon sa tinrabaho mo. Kaya everything in their lives, lahat ng mga napapasa ilalim or in bondage of a worldly economy or world's economy are basically what? You have to have hard work. You have to be very, very smart, and that is very important, of course. But that's not all about it. That's not all about success. So, wages, how can I earn? How can I become very, very rich? So, Romans 6:23, sabi ni Paul, for the wages of sin. Ang deserve natin actually because of greed, because of self-centeredness, we have sinned against God. We have violated God's economy because greed goes against God's economy. So, ano mangyari? We deserve death. So, kung gusto natin ng fair talaga na wages, it's death. But look at this. The gift of God is eternal life in Christ Jesus. That means it's different from wages. This is God's economy. And that is grace. This is God's grace. Hindi mo tinrabaho pero binayad ng malaki ng Panginoon dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus to die on the cross for your sins and my sins so that we can have eternal life. So how do we get eternal life? It's not what we can do, but what Christ has done already, and that is God's economy. Napakayaman po sinasabi sa Bible ng mga anak ng Diyos, di ba? But most of the time, ang interpretation natin ng mayaman pagdating sa mga anak ng Diyos ay limited sa world's economy of high consumerism, of capitalism, of, me, self-entitlement, and power and prestige. And that is a skewed and limited, actually, understanding
of what it means about economy in the Bible. So God's design is what we call God's economy. And that is grace. So sabihin po natin, grace. Now, let me explain further yung dalawang huli na gusto ko pong i-describe at ipaliwanag patungkol sa ekonomiya ng Panginoon. Okay? So let me just quickly show you. Under the grace of God, God's economy, God the Father is the supplier, Jehovah Jireh. God the Son is the middleman. He is our mediator. He is the Messiah, tagapamagitan between us and the Father, the supplier. Now, the Holy Spirit is our consultant. Kaya every day in our lives, paano ba ako mamuhay ng tama? Paano ba mamuhay ng marangal? Mamuhay ng may, talagang goodness. That we can say life is really good. So, kailangan mo ng consultant. Kailangan mo ang Holy Spirit na nagka-counsel sa iyo. Now, let me take you very quickly to the parable of the Good Samaritan. Now, let me read dito sa Luke chapter 10 from verse 25. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Pansinin po ninyo yung tanong niya, pareho nung rich young ruler, ano po? At teacher din ang pagkatawag sa kanya. Bagamat ito naman ay matalino, okay? Still, ang kanyang tanong ay paano makapasok sa karya ng Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sagot ng Panginoon, verse 26, what is written in the law? Quite similar doon sa rich young ruler. Pero hindi yun ang magiging daan ng kaligtasan. Alam natin, it's what? The grace of God. Ito yung ekonomiya ng Panginoon. Pero hindi natin maintindihan ito dahil nasanay ang tao sa world's economy. Now, Jesus is directing this lawyer, this expert in the law, doon sa He replied, how do you read it? Ang tanong ng Panginoon, how do you read it? So sinagot ng Panginoon yung lawyer, yung expert in the law, ng isa pang tanong. How do you read the law? Hindi niya sinabing, what can you read from the law? Sabi niya, how do you read the law? In other words, he was asking the attitude, the heart behind our obedience. At alam po ninyo, tama, tumpak yung sagot nung expert in the law. Verse 27, he Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as your. Ang sabi ng Panginoon, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Alam niyo po yung pagkakaiba nito sa rich young ruler? Yung rich young ruler, doing, obeying the second half of the commandments, pero na-miss niya yung first commandment, which is love God first and not money or not wealth, yung idol. Ang pagkakaiba po nitong expert in the law is yung doing. Maalam, matalino, kasi lawyer, pero hindi talaga niya ina-apply sa buhay yung love for God and love sa neighbor. So in essence, God's economy is about having the substance, right attitude, which is love, and then we do it. We love God and we love our neighbor. Now, let me take you doon sa susunod po na emphasis po natin doon sa God's economy. Number 1 is grace, and number 2 is love. When we're talking about God's economy, may biyaya at namumuhay sa pag-ibig. So tuloy po natin. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? So in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Then a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. The Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn,
and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Sabi ng Panginoon, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. So, mga kapatid, number 3 na makikita po natin dito sa God's economy is mercy, being merciful. Now, we can see the difference again of God's economy and the world's economy dun sa kwento na yon. Look at the world's economy. Yung mga magnanakaw, yung mga thieves, yung mga thugs, nakita itong taong nanggaling sa Jerusalem papunta sa Jericho, binugbog, kinuha yung damit, ninakawan siya. Ano ang principle ng world's economy? What is yours is mine. That is greed. Yun yung covetousness. Look at the business world. You could look at capitalism and look at yung high consumerism na ang sabi nga ay nanggaling sa Western world at na-impluwensya ng Asia. Of course, the opposite of capitalism is communism. But both of these are not in the Bible. This is not God's economy. God's economy is grace, it is love, it is mercy. Now, tingnan natin yung pangalawang principle ng world economy. First is what is yours is mine. And then dumaan yung priest, which is religious person, and then yung pangalawang dumaan yung Levite, pareho silang nagmi-minister dun sa temple sa Jerusalem. Nung makita nila yung nakahandusay, in fact, half dead, ibig sabihin 50-50, kailangan ng saklolo, kailangan ng tulong. Pero yung priest at saka yung Levite, lumihis lang. They don't want to be inconvenienced. Ayaw nilang maantala yung kanilang agenda for the day. And come to think of it, magsiserve sila doon sa temple because they are ministers doon sa temple. What's the principle here? What is yours, and what is mine is mine. That's the world's economy. Ano yung una? What is yours is mine. So yung competition hindi fair. So at your expense, I will become rich. It's like covetousness. It's like stealing from you. Instead na healthy competition, nagiging wicked, evil yung competition. All because of the want to become rich and wealthy, influential, and powerful. Sabi natin kanina, hindi masama ang maging wealthy, pero pag nasa world's economy, dun siya nagiging masama. The second principle is what is yours, and what is mine. Ano ito? Exclusivity. Kaya, komportable yung ibang tao, the minority, a certain sector in the society, nandun sa mataas na level ng pyramid, at iilan lang yon. Because they are exclusive, they isolate themselves, we are okay in our lives, you mind your own business. So, walang grace, walang love, walang mercy. Now, look at the third example. Isang Samaritan, half-breed na Hudyo at saka Hentil, 50% Jewish or 50%, Gentile. Pero kung sino pa yung hinahamak sa society, mababang tingin sa society, siya yung nagkaroon ng compassion. Look at that, the word mercy. He was merciful, nakita niya tuguan, agaw buhay. Kumbaga sabihin natin kung isang negosyante, nakasakay ka siguro sa magarang sasakyan mo, hindi mo siya isasakay siguro doon dahil madudumihan yung magandang sasakyan mo. Pero anong ginawa niya? First aid. Tinali yung sugat dahil may dugo. At pagkatapos nilagyan ng antiseptics, nilagyan ng, wine, oil, and then dinala doon sa panuluyan, sa inn. At ano pang matindi ron? Yung isang araw, nakikitain yung wage for the day, 2 denarii. Yun ang inabot niya doon sa innkeeper. And in fact, hindi siya umalis. Kinabukasan siya umalis, inalagaan niya. He took care of the man. He had pity on him. And then ano sabi niya doon sa innkeeper, kung kulang pa yan, kinabukasan,
Okay? Pagbalik niya doon sa lugar na yon, babayaran niya whatever extra expense na nagamit ng innkeeper. What can we see from this story? This is about God's economy. Yung tanong na eternal life, kung paano magkakaroon ng rich young ruler at saka ng lawyer, ang sinasagot ng Panginoon, you have to be in God's economy. What do we mean by being in God's economy? Where there is grace, you can experience the grace of God, you can experience the love of God, you can experience the mercy of God, and in turn, you will also be gracious, you will also be loving and merciful sa iyong kapwa. And that's the essence of what God is saying to the parable of the Good Samaritan. And we are talking about God's economy, and this is very, very important. Napakalaga dahil sa Bible, sinasabing kailangan nating mag-save. Hindi natin gagawin yun, paano natin susuporta ng pamilya at mahal sa buhay. Ang sabi ni Paul sa 1 Timothy 5:8, mas masahol pa sa unbeliever ang isang Christian na hindi marunong sumuporta, tumulong sa kanyang pamilya or relatives or nearest neighbor. The Bible tells us to save, but not hoard. We can use money to further the kingdom of God and to help those who are in need. And the Bible also money, but we have to spend money wisely, discreetly, mayroong control. And the Bible also tells us to give to the church, to the ministry, sacrificially, pero cheerfully. Masaya na nagbibigay. The Bible also tells us to give to those who are in need. Tulungan sila because that is mercy. But on the other hand, with discernment, wisely. Kapatid, you can be rich and yet you are under God's economy, operating in God's economy. That's real blessing. On the other hand, you can be poor now, but you are a hard worker, you work smart. You know what? You can be in poverty now, but always remember, live within. Dahil ang mapagkakatiwalaan sa konti, sa maliit, ang sabi ng Panginoon, pagkakatiwalaan niya sa mas malaki. On the other hand, you can be very rich, but somehow, ang sentro ng buhay mo yung wealth. On the other hand, you can be very poor, akala mo safe ka na, pero you waste money when yung maliit na meron ka into gambling or bisyo. Look at God's economy. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. You may have a good life in this world, in the world economy, but if you don't have eternal life, that's loss. That is bankruptcy. You are spiritually bankrupt. But look at God. He is generous, and He gave His Son. This is mercy, this is love, and this is His grace. And all you have to do is to believe, receive this, and start living in God's economy. You are rich, ang sabi ng Bible, because when you receive Jesus, you become an heir of God in His economy. And now, manage these resources, your wealth as good steward in God's economy. Nais kong anyayahan ka sa sandaling ito to pray with me. And if you think that yung isip mo ay kinain din ng sistema ng kasanlibutan, sabi ng Bible, do not love the world or anything in the world because the love of the Father is not in there. But today, you can receive God's love through Jesus Christ our Lord if you will believe and receive Him as personal Lord and Savior in your life. Just repeat after me. Sumunod ka sa akin sa maikling panalangin ito na pagtanggap. Panginoong Jesus, naunawaan ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan at sinusuko ko sa iyo ngayon ang aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, kayo na po ang maghari sa aking. Salamat
sa regalo mo, sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, at sa iyong aking tinanggap sa oras na ito, ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kung ginawa mo yon, mula sa iyong puso, I tell you, you are now in God's economy. Patuloy ka bumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Sumama ka sa isang church na namumuhay within God's economy. I would like to welcome the family of God. God bless you. Magandang araw sa ating lahat. Wala man po tayong box para sa ating tithes and offering, maaari po tayong magbigay kahit nasa bahay lamang tayo. Kung hindi po kayo pamilyar sa online transfer and you wish to hand your tithes and offerings personally, maaari po kayong mag-chat sa ating mga admin. Kung kayo po ay from Harvest Tarlac, please get in touch with Betchay or Biboy. Kung kayo po ay from Harvest Amakalan, please get in touch with Mary. And because we are a community not only on Sundays, here are opportunities for us to grow together during the week.